Dapat ang gandang pagmasdan ng mga batang naglalaro, inosente at malaya. Ngunit, paano kaya kung ito ang makikita mong mga ginagawa nila? Sila ay biktima lamang ng cybersex. Ano nga ba ang cybersex at mga kaukulang batas dito? Cybersex o ang virtual na pakikipagtalik ng isang tao sa pamamagitan ng kompyuter ay isa sa mga pangunahing suliranin ng bansa. Pangunahing target nito ay ang mga bata. Milyon-milyong salapi ang makukuha ng bawat recruiter at operators, ngunit ninanakaw naman nila ang pagiging inosente at pagiging bata ng biktima. Isang halimbawa dito ay ang binuong cyberden at pornographic site sa La Union noong 2009. Ang mga batang biktima ay hindi lamang apektado sa pisikal na aspeto kung hindi sa psychological na rin. Kaya itinatag at itinaguyod ang Republic Act 9775 o ang Anti-Child Pornography Act of 2009 na naipasa noong November 17 noong nasabing taon, kung saan pangunahing tungkulin ay ang protektahan ang mga bata hinggil sa anumang klase ng pornografiya, lalo na sa paggamit o ang pilit na partisipasyon rito. Iginagarantiya ng Estado na ang protektahan ang mga bata sa anumang klase na makasisira sa development nito. Matinding ipinagbabawal sa batas ang mga sumusunod ay ang pag-hire ng bata upang gamitin sa anumang klase ng child pornography. Pangalawa, ang pag-produce, paggawa, pagmamay-ari, pagde-distribute o pagbebenta ng anumang klase ng child pornography. Pangatlo, ang pagkakasangkot ng isang magulang o sino man may kustudiya ng isang bata na pumayag na makipag-ugnay sa kahit anumang paraan ng pornografiya. Ang sino mang lumabag sa batas na ito ay pwedeng mahatulan sa parusang presyon koreksyon o sa suspensyon sa hindi humigit-kumulang na 6 na buwan hanggang 6 na taon o magmumulta sa hindi bababa sa 100,000 pesos at hindi tataas sa 250,000 pesos. May kaukulang batas din ang Republic Act 9775 sa mga Internet Service Provider o ISP. Ang sino mang server na naglalaman ng anumang klaseng child pornography at hindi ito itinanggal sa loob ng 48 oras ay masasabing na ilabag na nila ang naturang batas at maaaring mahatulan ng kaukulang parusa. Ano ang pwedeng mag-file ng kaso? Pwedeng mag-apela ng kaso ang magulang o guardian ng biktima
o kung sino man ang may hawak ng kustudiya ng bata. Maaaring ding dumunog sa DSWD at humingi ng tulong sa isang social worker o lumapit sa isang representante ng isang lisensyadong child institution. Magkatulong ang bawat pribado at pampublikong sektor ng bansa sa pamumuno ng chairperson ng Senate Committee on Youth, Women and Family Relations at mga non-government forces tulad ng United Nations Children's Fund or UNICEF, People's Recovery, Empowerment and Development Assistance Foundation Incorporated or PREDA, Catholic Bishops' Conference of the Philippines o CBCP, at Anti-Child and Pornography Alliance o ACPA sa pagpuksa ng child pornography sa bansa. Salamat at pabibigyang solusyon na rin ang child pornography sa bansa sa pamamagitan ng batas na ito. Sana ay magtulungan tayo upang isulong ang karapatan ng bawat bata na maging bata.